find you. Rufo May Quinto at Eric Santos, hiwalay na. Tutukan mo sa Showbiz Central ang pinaka-latest development sa mga affairs of the heart ng mga artista. Nancy Castiglione at Brad Turvey, hiwalay. Totoo bang nakahanap ng bagong mamahalin si Nancy kaya sila nag-break ni Brad? Patrick Garcia at Jenelyn Mercado, nanindigan ng wala raw selusan sa relasyon nila pero ayaw pa rin tigilan ng mga intriga. At ngayong hapon, Jenelyn at Patrick masusubok ang tatag ng pag-iibigan as they face the central jury live. And as Rufo May Quinto goes live, ano mga detalye ang mabubunyag tungkol sa breakup nila ng kontrobersyal na ex-boyfriend? Tutukan mo. Simula pa lang napakarami ng issues ang dapat nating mapag-usapan. Kaya syempre, narito ang isang matinding combination ng central jury na pinagsama-sama namin ngayong hapon. Pinsan na namin nakita kung gaano sila katinik sa mga intriga. Sila ang formidable trio na nakapagpaamin kay Paolo Bidiones noon. At ngayong hapon, muli silang nagbabalik para muling igisa ang kontrobersyal na artistang uupo sa hot seat. Controversial radio host, a true entertainment insider, the human lie detector, Mo Twister. One of the respected entertainment critic and columnist sa bansa ngayon. At walang makakapigil sa mga pagbabato niya ng maintrigang mga tanong at prangkang mga opinyon. Mario Bautista. Siya ang entertainment editor ng isa sa pinakamalaking tabloid sa bansa, ang Abante. Nakatanggap na ng iba't ibang awards dahil sa mga walang takot niyang exposés in the past. Don Sermino. Magandang hapon sa ating mga central jury. And this is it. Ayan, magandang hapon din sa inyo mga kapuso. Eto na, hindi lang ang ating mga central jury makakasama natin ngayong hapon, kundi kayo rin po dahil taga Showbiz Central kayo. Napakasimple lamang ng inyong gagawin. Just text Showbiz Space your message at isend nyo po yan sa 2344 for Globe, Touch, Mobile at Sun Cellular subscribers. O kaya naman sa 367 para naman sa mga Smart and Talk and Text subscribers. Ang dami nyo pwedeng gawin. Pwede kayo magtanong, pwede kayo mag-react sa mga issue o yung mga bagay na gusto nyong sabihin or magkomento sa mga mapapanood nyo ngayong araw na ito dito sa Showbiz Central. O kaya eto, sagutin nyo itong tanong ko. Kayo ba ay nakakakita ng kaluluwa o mga multo? Aba, talo kayo ng isang aktres na nakakakita sa mga ito. Narito po. Paano kung magising ka sa iyong pagtulog dahil sa mga kaluskos na hindi mo maipaliwanag? One time, middle of the night, nagising ako, may misa sa radyo, bukas yung radyo. Eh wala naman nagbubukas ng radyo. At paano kung idinilat mo ang iyong mga mata at ito ang tumambad sa'yo? 2-year-old boy, nakakamisetang puti, nakaganyan siya eh, nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito na katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive! Naku, nakakapangilabot naman po yan. Pero nakakapangilabot din po ang issue tungkol sa tatlong aktres na nakarelasyon daw ng isang politiko. Panoorin po natin to. Tatlong aktres, kalaguyo raw ng isang politiko. Sa isang reklamong inihain ng dating bodyguard, di umano ni Vice Governor Mark Leviste, iba't ibang akusasyon laban sa pagkatao ng politiko ang kanyang isinumite. Kabilang na ang pagkakaroon nito ng iba't ibang kalaguyong aktres. Sina Maui Taylor, Jackie Manzano at Diana Zubiri ang ilan daw sa kanila. Paanong haharapin ng tatlong aktres ang ganitong pagdudungi sa kanilang reputasyon? Tutukan mo! At ang Showbiz Central update sa kumalat na litrato ni John Estrada at Gretchen Barreto na naghahalikan. Inamin na ni Gretchen Barreto na siya ang babae sa litrato. Paano ito nakaapekto sa relasyon nila ni Tony Boyco Wangco? Tutukan mo at ang isa pang salarin
din, si John Estrada magsasalita na rin. Tutukan mo, magsasalita rin ang iba pang artistang may kaugnayan sa pinaka-shocking showbiz photos ngayon. Ang ex-wife ni John na si Janice de Belen, tutukan mo. Sa muling pag-retract ni Ilmaz ng kanyang galit sa mag-inang Rufa at Annabel, tapos na ba, finally, ang kontrobersyang ito? O may mga pasasabugin pa si Annabel Rama? Tutukan mo. Tutukan niyo po ang mga Showbiz Central exclusives na yan at ngayon pong araw, sana ay haharap sa ating Central Jury si Marvin Agustin pero kagabi po ay na food poisoning si Marvin. Marvin, magpagaling ka at maya-maya po makakausap natin si Marvin upang kamustahin siya sa kanyang kalagayan. At kahapon din po, malungkot na balita, pumanaw po ang lola ni LJ Reyes na siyang tumayong ina at ama ng aktres. Nakikiramay ang buong Showbiz Central sa'yo, LJ. Panoorin natin to. Nagpantay ako, tapos hanggang madaling araw, tapos umaga papasok ako sa school, tapos magtrabaho ako, tapos babalik ako sa ospital, tapos nakita ng lahat ko gaano ko binantayan yung lola ko. Sobrang Halos hindi pa mapahinahon si LJ Reyes sa biglaang pagpanaw ng kanyang lola kahapon lamang ng umaga. Magmula nang mag-abroad ang mga magulang ni LJ, si Lola Segunda na ang tumayong ama at ina ng dalaga. At ngayon haharapin na niya ang buhay nang wala ang lolang halos mag-isang naging pamilya niya. Ang exclusive panayam ng Showbiz Central kay LJ Reyes, tutukan mo. Yes, condolence to the family and to LJ herself from Showbiz Central. At mag-hello na rin tayo sa ating live audience ngayon. At bukod dyan, pati Yes. na rin sa audience natin sa kanilang mga bahay na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa Showbiz Central. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pati na rin sa mga nakikinig sa, Sa DZBB. Correct ka Yes. dyan. Welcome sa inyo mga kapuso. At ang ilan nating studio audience, syempre sumali sa ating Senti Central na nagdala ng GMA memorabilia. So welcome sa inyo. Welcome here on Showbiz Central. At ito, Thank you for going through your yes, closets. at diba, Sweet and PM, mamaya may makikilala tayong tagahanga na nagbiyahe pa all the way from Pangasinan para lang ma-meet ang kanyang idol, ang walang ibang bad boy na si Robin Padilla. Wow. Kakaiba talaga yung pag-meet nila. Pagkita mo daw kay Mario, ito yung fan ni Yes. Robin. Wala nang kaduda-duda kung sino yung ina-idol niya. Kamukha niya si Robin. Ah, talaga? Yun. Ako marami akong mga Little Sister fans mo, Pia. Talaga? At saka lahat sila ngayon nagsusuot na ng miniskirt. Marami ang nagtatanong, ba't ka daw lagi naka-miniskirt? Well, actually, it's always the designer's idea, Sweet. Gusto nila laging may ikli ang aking damit Because because... she looks good, period. Thank Diba? you, Raymond. Hindi kasi maganda ang legs. Type Alam mo, daw nila yung legs ko. ang haba po ng legs ni Miss Pia Guanyo, mga kapuso. Buti na lang huminto sa paghaba. Kasi grabe, oh. Ang sexy. Always looking Baka hindi ako beautiful. makasama sa framing. At saka parang kahana, kung ganyan din ang legs ko, eh talagang naka-shorts din ako dito or miniskirt Thank every you, day. Sweet. You guys are looking great as well. And for the first time in my life, nakapag-tuck-in po ako. Kaya tandaan Thank niyo you po to ang araw Dr. na ito. Manny and Pai Kalaya. Salamat kay Dr. Samana and Pai Kalaya sa South Beach Diet sa pag-gym. Yan Diba? In na. fairness. Talaga naman. Okay. Meron din po tayong winner sa audience natin ng Barangay LS Promo. Wow, ayan sila. O, palakpak kayo. Ang Barangay Welcome. LS Forever. Naku, punong-puno ang Showbiz Central ngayong hapon. Napakaraming issues na lumabas this week at may ilan tayong updates sa mga big major issues, di ba? Sa Correct. mga nagbabaga at patuloy na bumabaga mga issue. Eto na, nagbabalik po ang aking kaibigan na si Miss Rufa May Quinto and this time, kasi marami ang umokray sa akin last Sunday dahil halatang halata daw ng kaibigan ko si Rufa May at parang pinagtatakpan ko daw. So ngayong hapon pong ito, si Pia Guanyo na ang mag-i-interview kay Rufa May para magkaaminan na. I find that hard to believe, ah. Oo, yun na. Madali Okay, naman akong so, kausap. Mamaya, kausapin natin si Rufa May tungkol Correct. sa kanyang recent breakup with Eric Santos. Pero sino daw tong actress na nakakakita ng multo at sinusundan ng mga spirito? Ako, yan Totoo nga. ba yan? Ang balita ko dyan, Raymond, Showbiz Central cameras caught the... There was an image behind her. Ano yun? Ewan ko, naku. Parang hindi ko masyadong nakita kanina eh. Alam mo, balak ko rin yan tutukan kasi medyo kinikilabutan ako sa mga ganyan. Kilabutan din ako eh. Alright. Mamaya po mapapanood nyo yan. At ang update sa issue ni na Gretchen at John, dito lang yan sa Showbiz Central. Let me entertain you. Sino ang iniidolo ni Mario ng Pangasinan? Kung hindi masyado obvious, tutukan mo when Bad Boy Binoy meets Mario. Tol, kamusta? Right, Tol. At ito pang mga dapat mong tutukan dahil taga Showbiz Central ka.
Rochelle Pangilinan, ililipat na ang korona kay Jopay bilang reyna ng sex bomb. Rochelle at Jopay, live na live. At ilang taon lang si Aga Mulak nang ipanganak si EG Boy. Tutukan mo sa Showbiz Central Countdown ng pinakabatang naging ama sa showbiz. Susunod na, totoo bang nakahanap ng bagong mamahalin si Nancy kaya sila nag-break ni Brad? At ang Showbiz Central update sa pag-amin ni Gretchen na siya nga ang babaeng kahalikan ni John Estrada sa mga kumalat na litrato. June 7 ang kumalat ang dalawang kontrobersyal na litrato ni Gretchen Barreto at John Estrada sa internet. Hindi rin nagtagal at pati sa mga dyaryo ay pinagpiestahan na rin ang mga ito. Last Sunday, nakumpirmang bahay ni Rufa May Quinto ang pinangyarihan ng nasabing umano'y halikan ng dalawa. It's a private party, supposedly. Okay. So parang syempre, nakakashock dahil may lumabas. Kung meron mang maglalabas ng pictures, sana ako, di ba? Kasi bahay ko yun, di ba? Yun lang yung parang hello, di ba? Ang malaking katanungan, may namamagitan nga ba kina Gretchen at John? Nung Linggo, hindi man humarap sa kamera ay nagbigay na ng statement si Gretchen. Inamin niya na siya ang nasa litrato, pero itinanggi naman ng aktres na may relasyon sila ng aktor. Handa raw si Gretchen na harapin ang consequences ng pahipaghalikan at pagpapakuha niya ng picture kasama ang aktor. Humingi rin ang aktres ng paumanhin sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa live-in partner niyang si Tony Boy Cojuangco. Dismayado naman si Gretchen sa malisyosong pagpapakalat ng mga litrato niya. Matindi umano ang naging epekto ng kontrobersyang ito sa aktres. Sa tindi ng skandalong dinulot nito maging si Janice, ang ex ni John, ay nagkomento na rin tungkol dito. John and I have been annulled for many years now. So kung ano naman ang ginagawa niya, balak niyang gawin sa buhay niya, wala na talaga akong pakialam doon. Tahimik na lang ako, no comment ako. For as long as hindi nadadamage ang aking mga anak o hindi nasasaktan, okay na ako doon. Bahala na siya, malaki na siya. June 13, nakatanggap naman ng text message mula kay Gretchen ang ilan sa mga close friends nito sa media. Ayon sa text, hindi pa raw siya handang magsalita, pero nangangakong haharap din sa publiko once she is ready. Pinasinungalingan naman ng aktres na galit sa kanya si Tony Boy. Ang sabi niya, matindi raw ang klase ng pangunawa at pagmamahal ang ibinibigay sa kanya nito. Ito raw at ang mga yakap ni Tony Boy ang siyang nagpapagaan sa sakit at kahihiyang nadarama niya ngayon. Kasunod nito, naglabas na rin ng statement si John matapos ang ilang araw na pananahimik. Nasaktan daw siya sa mga nangyari. Inaako niya na siya ang may sala sa kontrobersyang ito, pero hindi raw niya alam kung paano kumalat ang mga litratong sa cellphone niya mismo kinunan. Good friends lang daw sila ni Gretchen at wala namang mali siya ang nasabing halikan. Sabi pa ni John, the kiss began there and ended there. Wala raw sino man ang may karapatang manghusga kay Gretchen. Sa huli ay nagsorry rin si John kay Gretchen at sa pamilya nito. Ang kapatid naman ni Gretchen na si Claudine ay naapektuhan din ng todo sa kontrobersyang kinasangkutan ng kapatid. I'm sad, I'm upset. I will not and I cannot explain the actions of my sister. Yung mga naglabas ng pictures. Doon ako galit. At sa pagsusori ni John sa nangyari, Dapat naman hindi ba? Hindi ba dapat? After everything? Dapat first day pa lang na lumabas nagsalita na siya. Hindi sa phone niya yun Telepono niya yun hindi ko lang I don't understand the point kung bakit may mga lalaki na kailangan magtago na mga pictures na ganyan. awa ang tila nararamdaman ngayon ni Claudine sa kapatid. Ito yung victim dito. Diba? Hindi ko sinasabing tama yung kung ano man yung ginawa nila. Lumabas sa pictures. Pero ang mas mali, yung intention na tinago mo, tapos nailabas. Hindi yun Yun ang pinakamali sa lahat. It's not, parang tao lang talaga na may malicious intent talagang gagawa nung ganun
Ayan, sa lahat po ng istoryang nilabas namin dito sa Showbiz Central, tinitingnan po namin lahat ang anggulo. Kaya nang may mga sources na nagsabing maaring nagsimula ang usapan kina Gretchen at John sa isang malaking event, kami po ang nag-imbestiga nun at we followed our lead and we do our own investigation. Correct ka dyan, Raymond. Kaya mga kapuso, last Sunday, kung napapanood po ninyo ang aming feature tungkol dyan kay John at saka kay Gretchen, ipinakita po namin ang mga ilang larawan sa nasabing event na yan dahil nga sabi ng aming source, doon daw po yan nagsimula sa anniversary na yan ng Yes Magazine. Kaya nanghiram po ang Showbiz Central ng mga pictures ng Yes Magazine at pinakita lang po namin sa inyo ang mga larawan na yan, ngunit hindi ho kami nagbigay ng iba pang kahulugan tungkol dyan. Yes, at hindi ang Yes Magazine ang source or ang lead natin Correct. dun sa usapan tungkol kay Gretchen at kay John. As a matter of fact, we would like to thank Yes Magazine sa pagpapahiram po ng mga larawan na yan sa Showbiz Central. Salamat sa suporta ninyo. Okay, let's go to our central jury. Tito Mario, ano ang masasabi mo? Tapos na ba ang isyong ito? Dahil tinuldukan naman na, sabi nga ni John, nag-start doon ng kiss at nag-end din doon. Alam mo, nakakalungkot talaga yung nangyari, no? Kasi kung ibabatay natin dun sa reaction ng mga nagbabasa sa amin at sumusulat, nag-i-email sa amin, parang hindi pa ito matatapos. Dahil everybody wants to have a piece na masasabihin nila tungkol sa nangyari. Sa ganitong mga sitwasyon, ang loser talaga, ang natatalo, yung babae lagi eh. Siya ang agrabyado. Kasi siya yung nasisira ang reputasyon eh. Aside from the fact na she's an endorser, she has commercials, Kaya nga, at meron diba? siyang kinakasama. May Maraming mawawala kay Gretchen dahil dito. Tapos meron pang mga readers na nagsasabi na, naku, yung mga artistang yan, ang talaga ang dudumi nila. Di ba hindi mo maiwasan, hindi mo rin masisisi yung mga tao kasi pinupulaan nila, generalize nila yung showbiz, although hindi naman dapat nilang gawin ng ganun. Correct. Kaya di ba, ang simple lang na Tito Mario na dapat ang mga artista at kami maging maingat sa mga bagay na mga Yes. ginagawa Of namin. Dahil course. ang lahat nga ng bagay Oo. ay may consequence. Lalo na si Gretchen kasi na-link na siya kay John, di ba? Dapat nag-behave na siya ng gusto eh. Dapat she should have been more cautious. Iningatan na niya ang sarili niya. Hindi na siya tumabi kay John. Nalilink na kayo. Dapat ba ginawa Pero mo sa pa tingin yun? nyo ba, tapos na to or may mga questions pa na kailangang sagutin? Ay, meron pa rin niyang mga questions na sasagutin. Kasi kahit na sinasabi ni Gretchen na pinatawad siya ni Tony Boy, na naintindihan siya, natanggap siya, meron pa rin naman mga nagsasabi na patuloy pa rin siyang nade-depress, na hinihimatay siya, yung mga kaibigan niya mismo, nagbabalita ng ganung pangyayari sa buhay niya sa media. Tapos ito nga, yung kapatid niya, si Claudine, which is very nice kasi it proves the blood is really thicker than water, di ba? Correct. And after everything they've been through, di ba? eh. Nagkalapit sila ulit ng magkapatid dahil dito. At understandable na si Claudine pumanig kay Gretchen dahil kapatid niya ito. Di ba? Okay. Ngayon, tama naman si Claudine. Kung totoo na walang ibang motibo si John, dapat binura na niya kagad yung litrato eh. Pero hindi lang hindi binura, kundi lumabas pa sa media. So anong nangyari? Parang apoy na kumalat ng kumalat. Lahat sila na involved. Kaya galit ngayon si Claudine kay John. Yes, which is Ang gusto kong malaman, understandable. basta parang kausapan, Tito Mario, ikaw ba naniniwala ka sa statement ni John Estrada na it was just a kiss at nag-end na doon? Sa parang kausapan kasi nakikita ko yung mga nagko-comments, sa mga nakakausap ko rin ng mga kapuso natin na sumusubaybay sa issue na yan. Parang ang pakiramdam nila, may nangyari sa dalawa. Parang nagkaroon doon ng one night stand at kung ano-ano. Ikaw ba, anong punto de vista mo? Ako, I would like to give them the benefit of the doubt na Kiss lang hindi talaga. Kiss lang, hindi naman ganun ka malisyoso. Kaya lang, in the mind of the viewers, sa isipan, sa perception ng tao, hindi nila maiiwasan na mag-isip ng kung ano pa man. Okay, but we bagay. also have to respect the statements of John and Gretchen. So if they say, kung yun nga, nag-end na doon, kailangan we have to give them that respect, di ba? Pero kung may mga updates pa tayo, mga kapuso, you'll be seeing that here on Showbiz Kaya Central. nananawagan po ako sa aking mga ex-boyfriend na kinunan ako nung araw, pakibura nyo na po sa cellphone nyo yan. Ito samantala mga kapuso, ito na. Inamin ni Nancy at Brad na naghiwalay na sila pero ang bulong-bulungan daw may third party involved. Isang underwater photographer na dating karelasyon ng model na si Amanda Griffin. Ito po ang buong storya. Panoorin natin. Nancy Castiglione at Brad Turvey, nanlamig sa isa't isa, hiwalay na! Inamin ni Nancy sa Showbiz Central na tuluyan na nilang pinutol ang kanilang pag-iibigan na nagsimula sa pagkakaibigan. Yeah, we've been broken up for about a month. But even before that, kasi we were sort of already on the rocks. I think we just decided it was better if we went back to our friendship. It was
a decision that we thought about. So it wasn't a rushed thing. Halos isang taon na rin naging magkasintahan ng dalawa, ngunit itinanggi ni Nancy na may third party na sangkot sa kanilang breakup. Isa umanong photographer ang pilit na inuugnay sa kanya. There was no issue talaga, like one issue or third party or away na super grabe. Hindi. Gutsy is actually my photographer for this Mars endorsement. He's also a diver. And that's basically it. We know each other through the diving circle. We hang out. Minsan, diba? I'm single naman. Sinubukan umanong isalba ni Nancy, ngunit naramdaman niyang ayaw na ni Brad sa kanilang relasyon. I was trying to work on the relationship. Wasn't ready to give up. Kita ko sa kanya parang ayaw niya na. I think there were times na hindi siya happy or I have no idea. Maybe I think I don't know kung ano mga issues niya with me, but I think it has also to do maybe he has issues with himself. Pilit man niyang itinatago, halata pa rin na nasaktan si Nancy sa kanilang paghihiwalay. Of course it hurts. Kasi syempre inisip ko ano bang kulang sa akin, diba? Especially when I gave, I try and give my best. Sa kanyang pagtatapos, isang mensahe ang ibig niyang ipaabot kay Brad. Brad, I think you pretty much know how I feel. I wish we could see each other soon and hang out instead of just texting, but you know that I only wish the best for you and I want you to be happy, and I know you wish the same thing for me, and I think we both know that we made the right decision, and even though it's a little hard sometimes and a little lonely, I guess thank you for the friendship that we had, the relationship that we had, and the friendship that we still have now. This just in. Isang matalinhagang linya ang sinabi ni Nancy tungkol sa hiwalayan nila ni Brad. Ayon sa kanya, it hurts me more to be in a relationship than to be out. At ngayong kapwa na sila malaya, hangad niya ang kaligayahan ng isa't isa at manatiling matalik na magkaibigan. Sa ngayon, bukas na uli ang puso ni Nancy sa makikipag-date at makikipagkaibigan. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Patrick Garcia at Jeneline Mercado nanindigan ng wala raw selusan sa relasyon nila, pero ayaw pa rin tigilan ng mga intriga. At ngayong hapon, Jeneline at Patrick masusubok ang tatag ng pag-iibigan as they face the Central Jury live. 2-year-old boy, nakakamisetang puti. Nakaganyan siya nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito na katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive! And as Rufa May Quinto goes live, ano mga detalye ang mabubunyag tungkol sa breakup nila ng kontrobersyal na ex-boyfriend? Tutukan mo! Tatlong aktres, kalaguyo raw ng isang politiko. Sa isang reklamong inihain ng dating bodyguard, di umano ni Vice Governor Mark Leviste, iba't ibang akusasyon laban sa pagkatao ng politiko ang kanyang isinumite. Kabilang na ang pagkakaroon nito ng iba't ibang kalaguyong aktres. Sina Maui Taylor, Jackie Manzano at Diana Zubiri ang ilan daw sa kanila. Paanong haharapin ng tatlong aktres ang ganitong pagdudungi sa kanilang reputasyon? What do Maui Taylor, Diana Zubiri, and Andrew Iliana's wife Jackie Manzano have in common? Sila ang tatlong celebrities na nakarelasyon daw ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Their names appeared sa isang complaint affidavit na sinubmit ng driver na si Edward Ronquillo laban sa kanyang dating politician employer. Hindi ko alam kung bakit niya nasasabi yan. Malaking kasinungalingan yung kanyang mga binabanggit. Hindi totoo at hindi dapat paniwalaan. Nakasaad din daw dito ang mga detalye tungkol sa kanyang illicit affairs with Maui, Diana, and Jackie. Accusations that were denied by Maui. At syempre, ang pangit
illicit affair. Yung pa ang kanyang exact words. First of all, wala naman siyang proof. Tapos alam ko naman sa sarili ko na walang ganun na nangyari. Seriously speaking, walang katotohanan. Nakasama namin siya nung kampanyahan ni Mayor Vilma Santos at ni Senator Alfrecto noong 2004. Pero siguro kung babanggitin mo yung pangalan ko sa kanya, hindi niya ako kilala, hindi niya ako matatandaan. Magkakalala kami ni Mark. I met him during the presidential campaign because he was under si Ate V's party. Sa partido siya. He was running for Bukal pa nun. I campaigned for them twice or thrice. So that was where we saw each other. Maui speculated na maaring isang insidente raw ang pinagmula ng intriga. Noong 2006, nagkaroon ako ng show sa mataas na kahoy in Batangas. And nakita ako ng driver niya doon. He was around pero hindi ko siya nakita. Doon niya na-create yung ilusyon sa kanyang utak na nagkaroon kami ng affair ni Mark. There was never a time na kaming dalawa lang yung lumabas. And there was no incident na sinundo ako sa Landmark, sinundo ako sa Hard Rock. And the third one, nag-away na daw kami ni Mark. Kaya wala siyang reason, stinate na reason kung bakit kami nag-away. Kaya daw naghiwalay na kami ni Mark. So ngayon pa lang ako ay humingi ng pamanhin sa ating mga personalidad tulad ni Ms. Zubiri at Ms. Taylor. Siyempre, apology accepted. And I don't think naman he's the type of person who could do such things as stated dun sa final ng driver niya. Pareho mang naapektuhan sa nangyari, magkaiba ang course of action ni Mark at Maui laban kay Edward. So sana ay tigilan niya na ito at ngayon pa lang siya ay aking pinapatawad at sana hindi niya na ulitin yung kanyang malisyosong mga gawain. Posibleng demanda ko siya. My mom is talking to the attorney, kay Attorney Flaminiano, and we will see kung yung magiging hakbang natin. Tumanggi naman magsalita ang kampo ni na Jackie at Diana dahil pawang wala naman daw katotohanan ang mga akusasyon sa kanila. This just in. Sinabi ni Vice Governor Mark Leviste na isang beses lang daw sila nagkita at nagkasama ni Diana Zubiri sa opening ng isang mall sa Lipa, which was inaugurated by Governor Vilma Santos. Bilang diehard fan lamang daw ang kanyang paghanga sa aktres. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. 2-year-old boy, nakakamisetang puti. Nakaganyan siya eh. Nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito ng katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive! Sa muling pag-retract ni Ilmaz ng kanyang galit sa mag-inang Rufa at Annabel, tapos na ba, finally, ang kontrobersyang ito? O may mga pasasabugin pa si Annabel Rama? Tutukan mo! Susunod na, Patrick Garcia at Jeneline Mercado. Nanindigan ng wala raw selusan sa relasyon nila, pero ayaw pa rin tigilan ng mga intriga. At ngayong hapon, Jeneline at Patrick, masusubok ang tatag ng pag-iibigan as they face the Central Jury live. Controversial na ang relasyon ni Jeneline Mercado at Patrick Garcia from the very start. At ngayong out in the open na ang pagmamahalan nila, mas matindi ang mga intrigang ibinabato sa kanila. Ayaw raw ng fans ni Jen kay Patrick. Di rin daw boto ang fans ni Patrick kay Jen. Di rin mamatay-matay ang isyong madalas mag-away ang dalawa dahil sa selosan. Ngayon, sabay nilang sasagutin ang mga intriga sa harap mismo ng matitinik na mga showbiz insiders. Jeneline and Patrick face the Central Jury live on Showbiz Central. Nakadikit na sa kontrobersiya ang relationship ni na Patrick Garcia and Jeneline Mercado at ngayon may bulong-bulungan na may LQ daw sila dahil hindi nagpaalam si Jeneline na may kissing scene daw siya with her ex-boyfriend Mark Heras. Anong totoo? Malalaman natin with our Central Jury. Patrick and Jeneline, good luck. Okay, let's go! Yeah, yun agad na intro na agad eh. Pero anyway, ito ba yung nag-aaway? Magka-holding hands pa, di ba? Parang sweet na sweet naman. May problema ba sa inyong dalawa? Nagkakaroon ba ng problema?
sana sumagot, di ba? Hindi tinginan lang. Hindi nga, nagkakaroon ba ng problema? Like dun sa shooting ba ng Tianax, nagkaroon ng problema dahil hindi ba nagpaalam si Jen kay Patrick? Si Pat naman kasi pagdating sa trabaho, hindi siya nakikialam eh. Kumbaga, alam niya naman na mabait naman ako sa set or mabait naman akong girlfriend. So, wala naman siyang, kumbaga, pagdating sa work, hiwala yun sa personal namin eh. Pero pag Ayan. hindi sa work, wala sa work, nag-aaway talaga kayo palagi? Hindi. Normal naman na magkatampuhan lang, ganyan. Pero, ano ba, on average, how often do you fight? Mga once a week, twice a week? Hindi naman namin We don't count. You don't count. Pero sa tingin mo, obligation yun, Jenny, na magpaalam ka rin kay Patrick, lahat ng gagawin mo. Pero syempre, mas maganda kung alam niya para hindi siya nabibigla. Kasi, parang ang pangit naman kung sa ibang tao niya pa malalaman yung ano, 'di ba? Yung mga nangyari or ginawa ko, ganyan. So mas maganda yung pinapaalam mo kung anong ginawa mo. Nagpaalam ba, Patrick? Pinapaalam lang. Yan. Ako bago ako magtanong, gusto ko munang congratulate kayong dalawa kasi maganda raw yung episode nyo talaga sa Angels, which will have its premiere night tonight sa Mega Mall. Thank you po. So, ang sabi kasi, sa relasyon mo daw, Jenilyn, with Patrick ngayon, history repeats itself. Kasi si Mark noon masyadong mahigpit sa'yo, maraming bawal. Ngayon si Patrick gano'n na naman, maraming pinagbabawal sa'yo, nagiging source of irritation tuloy. Totoo ba yun? Hindi naman po. Si Pat naman hindi naman sobrang higpit eh. Kumbaga, kailangan lang, nasa tama lang naman. Kumbaga parang, kailangan alam ko yung limitations and kailangan marunong kong dalhin yung sarili ko and yung respetuhin ako ng mga tao. Siyempre, ayaw niya rin ang nababastos ako. Kaya, Ano, sabi mo hindi mahigpit si Patrick. Pero Patrick, I've heard na you're always checking yung mga cellphone messages ni Jen. Totoo ba yun? Like, you'll take the cellphone habang hindi siya nakatingin tapos hindi po babasa. totoo. Kasi lagi may bagong cellphone to eh. Ako, yung cellphone ko ngayon, 2 years na eh. So, check out yung features. Pero are you jealous, boyfriend? Honestly. No, I'm not naman. No? Sure? Yeah. Alright. Okay, I hate to ask this question kasi medyo parang pinapakialaman na masyado yung personal life niyo. Pero since nandito na rin, like kanina nakabasa ako sa isang diary, parang masyado nang nilalagyan ng mali siya ang relasyon niyo. Parang to the point na binababoy na ng ibang tao. Na-offend ba kayo sa ganon? Let's say, ang linis ng intention niyo sa isa't isa, mahal na mahal niyo sila, pero all of a sudden, makakabasa kayo ng mga ganon. Naapektuhan kayo? Well, I guess in show business, it's normal lang to read something like that. But basta kami dalawa ni Jen, we know how we feel for each other. And as long as we stand by that, I think nothing can break us. Sa relasyon nyo ngayong dalawa, anong masasabi ninyo yung pinakamagandang quality na gusto nyo sa bawat isa at saka yung the least na hindi nyo gusto? So in other words, yung pinakamagandang quality at saka pinakapangit na quality ng bawat isa na gusto nyong baguhin. Girls first. Sa akin kasi si Pat, sobrang marespetong tao. Sobrang laki ng respeto niya sa akin, sa family ko, sa lahat ng mahal ko sa buhay. And, yun. Ano naman yung ayaw mo sa kanya na gusto mong baguhin niya? Lahat naman tayo merong mga sumpong, diba? So, siguro yun. Sumpungin. May mga, minsan lang naman, hindi naman lagi. Merong mga, alam mo yun, mood swings. And minsan talaga may mga ganun eh. Kahit ako, meron. Ikaw naman, Pat. Pinagusto sa kanya siguro maalaga, very sweet. Yan. Pareho kami ng ayos sa isa't isa. Yung pagiging sumbungin din. Yan. Pero, we learn to be patient with each other naman and understand. Pat, I heard may isang staff member nagsabi sa akin na you're starting to sleep over na sa bahay ni Jen. Is that true? Have you slept over once or twice? Yun yung sinasabi ko kanina, masyadong nilalagyan daw ng malis. Yeah, na yung but is relasyon. it true though? Kasi may nagsabi sa mga ibang members here that they might have seen you there before. Bihira lang kami magkaroon ng time sa isa't isa, lalo na besipan, pareho kaming work, ganyan. So every time na magkakasama kami, ayan, hindi naman siya natutulog. Hindi naman siya natutulog. Kumbaga parang, tukin talaga siya eh, pero nakakatulog. Pero hindi talaga nagsisleep over, bukas uuwi. Hindi. Sorry nakakatulog ako. Kahit sa car, papunta sa taping, nakakatulog talaga. Kahit ako eh. Pero yun nga, ikaw bilang babae, mas nasasaktan kapag ganon. Yun nga, nilalagyan na ng Oo sobre. naman. Kasi parang, like, nabasa ko, parang sinasabi nila, nagkulong daw kayo sa kwarto ng matagal at mahabang Ako naman. oras. Yung mga bagay na ganyan.
Eh, paano naman nila malalaman? Di ba, nakikita ba nila kami? Or sinasabi ba namin sa kanila kung nagsistay nga kami sa room or whatever? Konting respeto lang po. No, Jen, Patrick and I have been friends for a very, very long time. As you know, his cousin is Bunny and you know, the mother of my Nagseselos child. na nga si Mo kaya Yun nga. So, but he's a sweet guy. Alam ko dati, tinatawagan pa nga ako on the radio station. He's requesting for love songs. He's very sentimental and he's a good guy. So, but Pat, alam mo, you're a quiet guy by nature. Do you get bothered yung sinasabi nila yung mga fans ni Jen, ayaw sa'yo, nagagalit sa'yo, or hindi kayo bagay? I mean, you've always been really just kind of, you're played cool naman. Well, with the fans, well, I respect the fans of Jen. Whatever, you know, basta I'm here lang naman to support Jen in whatever work she has. I'm not here to mess up her showbiz career. I'm just here to be behind her, to support her with any decisions she has to make or she's making. Malalaman natin kung susuportahin nila o hindi ang first movie ninyo together. Yes, yan ang Angels. And very well said, Patrick. And you guys survived. Congratulations to the two of Oo you. nga, nakaka-nervous Pero I just have palagi. one last question para sa ating jury. Despite nga all the intrigas na sinabi nyo, why do you think this relationship works? Sa akin, nakikita ko naman kung gaano kamahal ni Jenny din si Patrick. At si Patrick din naman ganun kasi like sinasabi nga nila, magandang influence din si Jenny din kay Patrick. Like Okay. mas naging ma-PR yata si Patrick dahil kay At saka Jenny. isang magandang factor, I think, si Pat is 5 years older than Jenilyn and the age gap somehow makes him more patient in dealing with her. Okay, Mo Mo, naman, I quick. think this relationship was tested, like you guys said kanina, na from the beginning, ang dami nagsasabi tungkol sa relationship na to. But one thing I like, I don't know Jen very well. We're not friends, but Patrick and I, we're friends. And I know that Patrick's one of my favorite celebrities because it's a job and then there's a life. And his Okay. life is really, this is true. All This right. Jen. He doesn't mix those two things. That's what I love about Patrick. Even though he grew up sa industria, he knows what a job is and what a life is. And this is obviously the part of his life that he Okay. cherishes. So, And thank with you. that, guys, invite everybody para sa Angels, a much-awaited movie for this year. Iniimbitahan po namin kayo manood ng Angels. Showing na po sa June 20. And mamaya, meron kaming premiere night sa SM Mall Cinema 9 and 10. Ayan, sa 8 o'clock po yan mamayang gabi. So sana po magkita-kita tayo doon. Kita-kita sa Ayan. And ito pa isang cast member ng Angels na food poison. We'll get an update on Marvin Agustin right now with John. Maraming salamat, Raymond. Ayan, sa mga nagte-text sa akin, ng mga fans ni Jenny Mercado na nagsasabing hindi ninyo gusto si Patrick para kay Jenny. Naiintindihan ko kayo, pero tanggapin natin ang katotohanan na nagmamahalan si Jenny at si Patrick. Kung talagang mahal ninyo si Jenny, tanggapin ninyo yon. Alright. At nandito naman ngayon, kasama natin sa linya, of course, ang aking kaibigan, Mr. Marvin Agustin. Hello, Marvin. Hi, sweet. Good afternoon. Alright, Marvin, anong nangyari? Dapat kasama ka namin ngayon dito sa studio ng Showbiz Central. What happened sa iyo yesterday? Actually, hindi lang to yesterday. Medyo, ano na to, last week na. Medyo napuspo na aking pagpapacheck up. Oh my God. And ngayon medyo nag-attack na naman. Medyo mahina kasi ang tiyan ko. But Okay. now, I just came from the doctor and the doctor advised me to just flush everything out. So, ganun lang. Getting better and hopefully, makaabot ako at makapunta ako sa premiere night namin ng Angels tonight. Marvin, ano ang eksaktong diagnose ng doktor sa naging case mo? Kasi napasama nung medyo sumakit yung son ko before, ininuman ko ng gamot, kailangan pala i-flush out lang pala muna lahat ng bacteria sa katawan bago tayo mag-take ng anything. Kaya nakupayo ko sa mga tawag magsi-self-medicate. Kung may nararamdaman, magpunta agad sa doktor kasi hindi natin alam. Alam mo na yan. So now, I was checked at, nothing serious. Nothing serious. I just have to rest muna now and gain back my strength. So, I'll get better. Hopefully, makaabot talaga ako sa premiere night tonight. O sige, pagdadasal natin yan. Anong reaksyon naman ni Angel na nung nalaman niya na hindi ka ba makakapag-promote sana? Di ba? Big promo niyo itong Sunday na ito. Naku, napaka-patient ng aming producer. Bukod na sa napakaganda, sobrang patient pa. I'm thankful for having a nice and understanding producer. Alam mo, I'm very proud of Angel kasi marami nagpaplano at gustong gawa ng pagpuproduce ng pelikula. Pero ito, she's very courageous at nagawa niya. Sinasabi ko nga sa kanya, you should be proud of yourself kasi ang dami mong opportunities na nabigay sa mga tao, di ba? Ngayon, ang hirap-hirap ng trabaho but she was able to provide jobs for mga crews natin ngayon sa industriya. So,
Angel, you're doing a great job. Correct ka dyan. Okay, oh. Supportahan po natin si Angel. First venture to nila ni Tita Becky. Okay, susuportahan din natin yan. So when is your premiere night, Marvin? On Tonight po at SM Mega Mall 10, Okay. 8 p.m. And yung regular showing po would be on Wednesday, June 20. Please supportahan niyo po, hindi lang dahil sa producer ni Angel, kundi dahil napakagaganda ng mga storya. May comedy po, may drama, may love story. Yan si Patrick tsaka si Jeneline. Nako, grabe yan sa pelikula. Balita nga namin eh. Alright, salamat Marvin ha, magpagaling ka. Thank you, sweet. Uy, next week ha, baka pwedeng maimbitahan ka namin pag magaling ka na if you're feeling better. Next week, ikaw naman ang upo sa ating central jury. Okay lang ba yun? Nakakatakot siyang mga jury. O hindi, mabait sila. Huwag ka matalala. Simple lang. Kaibigan ko lahat yan. O yun naman pala eh. Siyempre, tatanungin lang naman namin. And Don. Marvin, tatanungin lang naman if ever ng jury next week ko talagang ano na namamagitan sa inyo ni Angel. Yun lang naman yun. Di ba ang simple lang naman ang Hopefully, we tanong? could really, hopefully, makapagkwentuhan na tayo about that. Oo. Sige, mag-usap muna tayo bago ka sumalang. Sige, prep up mo muna ako. Maraming salamat, Mr. Marvin Agustin. Happy Thank Father's you. Day sa'yo, my friend. Thank you very much. Alright, ayan po, nako. Happy Father's Day, Happy Father's Day din sa lahat ng mga kapuso nating ama na nanonood ngayon. Ito po ang Father's Day, ang natatanging okasyon na sineselebrate natin every year na hindi po ako makarelate. Pero isa lang po ang masasabi ko, saludo po ako sa lahat ng mga ama na minamahal ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa at patuloy na namumuhay kasama ang kanilang pamilya at nagiging provider para sa kanila. Saludo po ako sa inyo at mabuhay kayong lahat. Sino ang iniidolo ni Mario ng Pangasinan? Kung hindi masyado obvious, tutukan mo when Bad Boy Binoy meets Mario. Tol, kamusta? Alright, Tol. 2-year-old boy, nakakamisetang puti. Nakaganyan siya eh. Nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito na katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive. Susunod na. Ako, tapos hanggang madaling araw, tapos umaga papasok ako sa school, tapos magtatrabaho ako, tapos babalik ako sa ospital, tapos nakita ng lahat ko gaano ko binantayan yung lola ko. Halos hindi pa mapahinahon si LJ Reyes sa biglaang pagpanaw ng kanyang lola kahapon lamang ng umaga. Magmula nang mag-abroad ang mga magulang ni LJ, si Lola Segunda na ang tumayong ama at ina ng dalaga. At ngayon haharapin na niya ang buhay ng wala ang lolang halos mag-isang naging pamilya niya. Ang exclusive panayam ng Showbiz Central kay LJ Reyes, tutukan mo. LJ Reyes nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang lola. Sabado ng umaga ng tuluyan ang iwan ni Ginang Segunda Pujeda, 76 na gulang, sina LJ at mga kamag-anak nito. Actually, 7 a.m., hindi na siya, nakita, hindi na siya umina. Tapos, nilapa siya sa hospital eh. Yun, mga 9 a.m. 9 a.m. na kasi ako nakarating. Tapos pagdating ko, wala na. Kalalabas niya lang sa hospital on Tuesday. 3 weeks na siyang nasa hospital. Nung sinabi sa akin kanya, nung ginigising ako, "Uy, Jay, emergency daw sa lola mo." Tapos, alam ko na, hinabahan na ako, tapos nagmadali na ako pumunta sa hospital. Pero hindi ko naabutan eh. Pagdating ko, wala na. Hindi mapigilan ni LJ ang maging emosyonal habang ikinukwento ang mga alaala ng kanyang lola hanggang sa mga huling sandali. Siya yung siya talaga yung guardian namin ever since nung bata pala ako. Kasi bata pala ako, umalis na yung mommy ko eh. Nag-abroad na siya. Siya pa rin yung talagang hands-on sa pag-aalaga kasi siya yung babae, di ba? Tapos, nung na-hospital pa siya, nakita ko siya nag-hallucinate na siya. Sobrang sakit sa loob. Nakikita namin siya, hirap na hirap siya. Nagdadasal na lang siya, hindi niya kami naririnig. Nagbantay ako, tapos hanggang madaling araw, tapos umaga papasok ako sa school, tapos magtatrabaho ako, tapos babalik ako sa ospital. Tapos nakita ng lahat kung gaano ko binantayan yung lola ko. And sobra kasing nasaktan ako na makita siya ganyan. And natatakot ako na baka nawala siya nang hindi ko
nang wala ako doon. Masakit man ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na lola, alam niyang masaya na rin ito sa kanyang kinalalagyan. Gusto ko lang siguro, sabihin na kung saan siya mas makakapag-rest, yung saan siya mas peaceful, doon na lang siya. Nakikiramay po ang buong Showbiz Central kay LJ Reyes and to her family sa pagpanaw ni Lola Segunda. I know kung gaano siya ka-close sa lola niya. Starstruck days pa lang nakita na natin yan. So, condolence sa'yo, LJ. Alright, on a brighter note naman, Happy Father's Day, Dr. Manny Calayan. Ayan, Yes. hello na rin kay Dr. Pai. Yes, and happy Father's Day also to my dad and Ay, to correct. Dr. Manny also. Alright. And I want to say thank you to Bench, L-Time Studio, Celio, and Propaganda. Ako Hair Watch Salon lang at saka thank you very much kay Joey Samson for my outfit. Karamihan sa mga binata ngayon, paramihan ng kotse, gimmick at girlfriend. Pero papaano kung sa murang edad, mawala ang luho at mapalitan ng matinding responsibilidad? Dahil Father's Day ngayon, kikilalanin natin ang mga pinakabatang ama sa showbiz. Sa edad na 21, hinarap na ni Jomari Iliana at Jordan Herrera ang malaking challenge ng pagiging ama. 19 years old naman sina Jocko Diaz at Mark Anthony Fernandez nang ma-realize nilang hindi pala ganun kadali magkaroon ng anak at a young age. Butin lang din, nandyan yung tatay ko na tumutulong din sa akin na malaki. Nasa height ng kanilang pagkabinata sa edad na 18 sina Jano Gibbs, Alvin Aragon, Eric Fractuso at Dino Guevara nang binayaan sila ng kanilang first Baby. baby. Naman 100% na gagawa ko yung role ko. Hindi ako nagkukulang sa kahit anong paraan na pwede kong bigay. Ang gusto ko lang sa kanila, makapagtapos ng college at makakuha ng master's degree. Yun ang gusto ko sanang mangyari sa kanila. Kasi sa akin, hindi ko natapos yun eh. Gusto ko maalala nila ako na very supportive sa kanila. Bagets naman at 17 sina Aga Mulak at Michael De Mesa nang una nilang maranasang magpalit ng diapers. At ang pinakabinata sa ating countdown ay si Jolo Revilla na sa edad na 16 ay kinailangan ng isakripisyo ang pagiging binata para simulan ang panibagong buhay bilang ama. Kahit ano pa mang edad mo na naging ama ka, basta't nagsisikap kang itaguyod ang iyong pamilya, saludo kami sa inyo. Happy Father's Day! Yes, happy Father's Day to those showbiz dads. Also to my own father, happy Father's Day, Daddy, and to my brother Joey, and to Vic also. Of course, happy Father's Day. Kasama po natin ngayon ang cast ng pinakabagong show dito sa GMA, ang Boys Next Door. We got Marky Shelo, Mart Escudero, Chris Bernal, Aljur Abranica, and Rich Asuncion. Good afternoon to all of you. Good afternoon po. Welcome to Showbiz Central. Sige po. Marky, tell us about Boys Next Door. Boys Next Door po, mag-uumpisa na po yan. June 24 Sundays po yan, after Move po. At After Move? napakaganda, directed by June Lana po. Aba, lalong lalakas yung programming ng linggo sa GMA. At ano-ano naman ang inyong mga roles dyan? Sa akin po, ako Sa'yo, yung Marky. parang Daniel pa rin sa Fantastic Kids. Parang kuya pa rin ng lahat. Kuya ng Ayun. lahat. Takbuhan ng love problem. Si Chris. Ako naman, ako yung super kikay dito. Kasi maarte talaga. Ganon, tanggap mo naman yon yung ganong klaseng Okay lang, role. carry naman. Carry! Never siya Nakaka-relate naging ka naman, malungkot. Chris. Na-enjoy ko naman yung role ko kasi minsan ganun din ako, maarte talaga ako. Umamin. How about you, Rich? What's your Ako role? naman po yung napaka-challenging na role, bombshell. Bakit naman challenging? Parang no effort whatsoever. And? And, ako naman po si Mark. Atom doon. Ako po yung sweet loving, yung malambing. Ayan po. Kinailangan mo bang i-acting ito or talagang natural lang hindi. sa'yo sweet, loving, and malambing? Natural na po siguro. And? Napaka-challenging din po ng role ko kasi ako po si Migs, ang kakabal ni Atom na galit sa mundo, rebellious po. Yan. Okay, thank you, Alger, and the rest of the cast of Boys Next Door. Hihintayin namin yan. Next Sunday na yan. Sunday po, June 24 po ulit, after Move. Maraming salamat, BNY. Dumadami talaga ang gwapo kapag linggo. Nandiyan na nga si Billy Crawford. Nandiyan pa ang ating mga kapuso star sa Boys Next Door. Salamat nga pala sa Perville at saka kay Karen of Art Deco. Thank you so much for your support. At mamaya po, tutukan nyo to dahil taga Showbiz Central kayo. Ang pagkikita ni Bad Boy Binoy at ang kanyang #1 fan na alam mo, Marky,
Kahit siya mismo ang mag-taping sa Asian Treasures, pasok pa rin. Pormang-porma pa lang. Bad boy na sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. 2-year-old boy, nakakamiseta ng puti. Nakaganyan siya eh. Nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito na katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive. Susunod na. Sino ang iniidolo ni Mario ng Pangasinan? Kung hindi masyado obvious, tutukan mo when Bad Boy Binoy meets Mario. Tol, kamusta? Sa muling pag-retract ni Ilmaz ng kanyang galit sa mag-inang Rufa at Annabel, tapos na ba, finally, ang kontrobersyang ito? O may mga pasasabugin pa si Annabel Rama? Tutukan mo. Familiar ba ang forma niya? Obvious bang fan siya ni Robin Padilla? Siya si Mario Gagarin, ang pinuntahan pa namin sa Pangasinan. At ang hiling niyang makilala in person, ang bad boy idol niyang si Binoy, ang pinagbigyan ng Showbiz Central after namin makatanggap ng email mula sa girlfriend niyang si Madel. Kumbaga, kompleto na daw po yung buhay nga. Sabi nga pag nakita niya daw po yun. Yan po. 1 year na po kasi kami nung June 9. Kaya yun po yung pinaka-gift ko po sa kanya na hindi po niya malilimutan. Yun nga po yung mga script po ni Robin, ginagaya niya po. Pag nag-aaway po kami, tinatawag niya po ako na Gabriela. Napapatawa na lang po ako sa kanya. Elias po, tawag ko ngayon sa kanya. Walang idea si Mario tungkol sa surprise para sa kanya ni Madel, kaya nang sunduin siya, mukhang hindi pa siya ready. Pero nang makapagbihis na, there's no mistaking. Fan nga siya ni Robin. Gabi na nang salubungin ko sina Mario at Madel to reveal the surprise. Hello, Raymond. Okay, Mario, alam ko dati mo nang pangarap na makita sa TV, pero ngayong hapon hindi lang ikaw ang artista na makakasama namin dahil meron pa tayong mamimit na isang major star sa Kapuso Network. Alam mo ba kung sino? Dahil taga Showbiz Central ka, mamimit mo na ang idol mong si Robin Padilla. Mamimit mo na face to face. The next day, mukhang all set na nga si Mario to meet his idol, kaya bumisita na agad kami sa set ng Asian Treasures. Diba? Oh, Tol, kamusta? Ayun, ka-arrive, Tol, ah. Okay, ah. Kamukha tayo, ah. Oo nga, pakuha tayo dito. Kaya lang, di ka naka-boots, Tol. Wala kang pambili, Tol, eh. Wala kang pambiling boots? Tol. Bibigyan kitang boots. Wow, salamat, Tol. Bibigyan kitang boots. Oo. Bata pa lang ako, idol ko na to. Nung una kong nakita sa TV, yung pelikula niyang Lilimagang, kasama si Philip Salvador. Isang malaking karangalan, kapatid. Ang hangaan ng kapwa ko lalaki. Kasi ibig sabihin, yung tikas ang kanilang hinahangaan, hindi yung gandang lalaki. Napaka-importante nun para sa akin dahil action star ako. Kita mo sa forma, mas matikas sa akin eh. Mario also had the chance to meet ang ibang cast ng Asian Treasures, pati na mga taong madalas nakakatrabaho ni Robin sa kanyang mga pelikula. Lahat ng nakikita mo. Lookalike ah. Lahat. Ito ang isang boots na talagang nakita niyo na to sa pelikulang Till I Met You, dito sa Asian Treasure. Bibigay ko kay kapatid na Mario. Yan kapatid, para sa iyo. Para sa ating pagkakakilala. At sa iyong pinakitang paghanga. Sukat mo to. Ayan na, isuot mo ngayon, Tol. Para maligayahan ako. Yung lisensya niyan, Tol, ano naman eh. Palilipat ko sa pangalan mo. Ang ini-expect ko lang po, yun po, magpintuan lang kami, magbatian kami. Pero nung sinabi niya na, ba't wala kang boots? O sige, bibigay ko sa yung boots ko. Sabi, talagang nagulat po talaga ako nun. Hindi ko po talagang inaakala na ibibigyan niya yung boots niya. At ngayong kompleto na ang formang Robin ni Mario with the boots na inirgalo sa kanya ng idol niya, masayang-masaya for him ang Gabriela ng buhay niyang si Madel.
Hindi ko ina-expect na yung Showbiz Central talagang seseryosohin. Kumbaga, hindi ko na-expect yung ganitong warmth na pag-asik-asi sa amin. Yan lang. Nagpapasalamat din po ako na siya yung naging girlfriend ko. Wow, ang sweet naman nun. Alam mo, in fairness, yung fan ni Robin, kahit ginagaya si Robin yung mga damit niya, mukhang normal ang pag-iisip. Ako yung mga fans kong bakla, ginagaya yung suot ko, parang may sayad. O parang nalipasan ng gutom. Pero ito sigurado ako hindi nalilipasan ng gutom. Kasama natin, Ryan Iliana. Correct. Ryan, and kasama ka sa pelikulang Tiana. Tama po yan. Tianax, may S eh, di ba? May S. Alright, so ano bang role mo sa pelikulang to? Role po ko po dito, ako po si PJ. Okay. Ako po ang isang malaking geek na... Hindi ko na itatanong kung mamamatay ka rito, pero kung kakainin ka man ng tiyanak, busog na busog sila. Kung makain niya ako. Correct. Okay, eto na ngayon. Imbitahan mo na sila. Meron daw kayong mga promos. Correct. Iniimbita ko po kayo. July 4 na po. Tianax. July 4 na kayo? Oo. Aba, kaya pala umatras ang Transformer. Correct. July 28 na sila. Tama ka dyan. Alright. Ayan. Pero bago ang July 4... Bago ang July 4, may mga mall tours po tayo. Wow. Yan po. June 22, SM Fairview. June 29, SM Lazaro. June 30, SM Valenzuela. Yun. Tsaka July 1, SM Clark. Ayan. At syempre ba ang kanyang premiere night is July 2 sa SM Mega Mall Cinema 1. So good luck sa pelikulang niyo. Pelikulan yung yan. Ayan. Alright. Ito mabait itong batang to. At good luck din syempre pa. Uy, ito pala. Fanatext to. Tianax space on and send it to 4627 for all network subscribers po yan para mag-update sila sa pelikula nyo. Tama. Wow. Ang cool ng Fanatext. Anyways, eto na ngayon. Babatiin ko rin na, i-wish ko rin ng good luck aking kaibigan na si Rufa May Quinto na sasalang mamaya. Mga kaibigan, break na ba talaga si Eric Santos at si Rufa May Quinto? Malalaman po natin ang sagot sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. 2-year-old boy, nakakamisetang puti. Nakaganyan siya eh. Nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito ng katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive! And as Rufa May Quinto goes live, ano mga detalye ang mabubunyag tungkol sa breakup nila ng kontrobersyal na ex-boyfriend? Tutukan mo! Susunod na, Rochelle Pangilinan. Ililipat na ang corona kay Jopay bilang reyna ng sex bomb. Rochelle at Jopay, live na live. Kontrobersyal na relasyon, sa kontrobersiya din nagtapos. Rufa May Quinto at Eric Santos, tuluyan ng tinuldukan ng halos 1 taon nilang pagmamahalan. Ang pag-iibigan na ipinaglaban nila sa kabila ng kaliwat ka ng intriga ay sa hiwalayan din pala hahantong. Ang mga itinuturong dahilan, una, ang di umano'y pagdidate ni Eric at Zay Alonzo na ibinuking ni John Lapo sa Showbiz Central 2 linggo nang nakakaraan. Dahil tinanong siya sa akin. So, syempre, hindi ko alam kasi wala ako. Pag nandito ako, nasa ibang bansa siya. So, kaya ako naman, nung tinanong niya ako, sabi ko, ha, ano yun? Pangalawa, ang napabalitang paghahalikan daw ni Rufa May at Mark Heras sa taping ng Bubble Gang na pinabulaan na naman ng binata. Talaga ako, hindi. Imposible ako maging dahilan. Parang nag-advise siya sa amin na parang, cinematic is, na parang girl. Pangatlo, ang napapabalitang madalas na pagtitext ni Mark Bautista kay Rufa May. Mark! Hi, Peachy. Ikaw lang natawagan ko kasi kailangan ko sabihin ng... My life is sweeter because... sweeter because of you. Gusto mo yan? At ang pang-apat, hindi umano love life ang prioridad ni Eric, kundi ang karir at ang pamilya. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng hiwalayang ito? Rufa May Quinto, ilalahad na ang tunay na dahilan live on Showbiz Central. Kasama na po natin muli sa Showbiz Central si Miss Rufa May Quinto. Hi, Peachy. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Peachy, set the record straight. Hiwalay na nga ba kayo? Naghiwalay kami. But I think we're okay.
Okay kami sa ngayon. Kasi matagal din kami hindi nag-usap. Ng ilang araw din. Masakit pa, anniversary namin. 1 year. So, hindi kami nakapag-celebrate. Kahit na syempre, lahat naman ng magkakarelasyon, matagal inaantay yun. Yun ang nangyari. Hindi kami nagkatuluyan. Ito ko ngayon. Ano nangyari, Peachy? Bakit kayo naghiwalay? You were telling me na may kinalaman yung naging guesting mo dito sa Showbiz Central nung linggo. Kasi last week, nag-text sa akin si Sweet. Sabi niya, nag-text pala ako sa kanya. Sabi ko, break na kami. Ngayon, si Sweet, sa dami ng issues na nai-involve ako, hindi ko po maiharap-harap ang totoong nangyayari sa buhay ko. So, nung tinanong niya ako, binibreak mo daw. Sumagot ako ng mamaya mag-uusap kami kasi nasa Singapore pa siya. Ang mali ko, hindi ko na-retract agad or nabaraman lang si Sweet or nasabihan na, hindi naman sa binibreak or something. Basta parang kung ano-ano ng story ang nakarating sa kanya. At that point, hindi pa kayo break ni Eric nung tinanong sa'yo ni Sweet na hindi mo nadepensahan. In That's what any you're trying to say. relationship naman, syempre nagkakaroon ng mga cool-off. Kaya lang parang feeling ko naman sa edad ko, parang it's either black or white lang ako eh. Ayoko ng gray. Alam mo yon, hindi na ako pang ganun eh. Pwede ako tayo o hindi. Lalo na, matagal na kami. Hindi naman, ibig ko sabihin, basta ayoko na ng nasa gitna, half-hearted. Gusto ko, tayo, hindi. Parang ganun. So bakit hindi pwede maging kayo, Peachy? Kanino ba nagmula yung desisyon na hindi mag-work out yung relationship ninyong dalawa? Nag-umpisa yon. Actually, wala naman kaming sinasabi na hindi na mag-work yung relationship namin. Kasi okay naman kami. Kaya lang kasi, magmula nung umpisa na naging kami, hindi na kayo wala nang, di na natapos ang mga intriga sa amin. So, lahat yon hindi na nakakatuwa, hindi na sweet ang dating, di ba? So, parang, natatapos namin ng isang intriga, may susunod na isang intriga, may susunod na ulit. So, parang nawawala na kami sa sarili namin mismo. Parang showbiz na kami. Hindi naman po ako gimikerang tao, lalo na sa love life pa. So, parang kailangan naming ayusin yung dapat naming ayusin, which is kaming dalawa lang. Hindi po yung sabi ng ibang tao, o i-judge na naman kami ng ibang tao. Pero Peachy, nasa showbiz kayo pareho. Naiintindihan nyo naman na no matter what happens, kaya nga, para kayo nasa fishbowl talaga. Yun na nga, kaya nga sabi namin, we need time talaga. Para saan yung time, Peachy? Para maayos namin ang mga problema naming dalawa. Which hindi naman po third party. Wala pong kinalaman sila Mark, sila Say. Desisyon po naming dalawa yon. And nagre-respetuhan naman kami dun sa desisyon na yon. So am I understanding this right, Peachy, na parang bumigay kayo dahil sa tindi at walang humpay na intrigang ipinupukol sa relasyon ninyong dalawa? Or meron pang ibang meron pang malalim na pinag-uugatan yon, syempre. Which is, sabi ni Eric, there are things about his career na gusto niya munang tutukan at mga bagay-bagay na gusto niya pang i-provide sa kanyang pamilya. Is there any truth to that? Well, one of the reasons talaga kung bakit hindi naman nananaig, kung bakit po dumarating yung cool off is because 29 na po ako. Galing po ako sa mahabang relationship. Hindi naman sa sinasabi kong sobrang nag-e-expect ako sa kanya. Kaya lang, syempre, siya po ay nag-uumpisa pa lang at sinasabi naman niya sa akin na ang priority niya ay career. Ako rin naman, priority ko din ay career. But did you want to get married na, Peachy? Hindi pa naman.
Definitely, hindi naman. Kaya lang syempre, kailangan naman may makikita akong mangyayari sa buhay ko within 3 to 5 years. Sana may plano. Wala bang plano? Well, sa ngayon, syempre wala. Wala talaga. Pero bago kayo nag-break, medyo inuudyok mo ba siya na sana magkaroon ka ng plano for the both of us? Ano ba mangyayari sa atin? Yun eh. Actually, kaya isang dahilan kung ba't ako umalis ng Amerika. May 31. Kasi gusto ko nang mag-isip-isip. Kasi nakapagod din yung relasyon na relasyon tapos wala namang pinupuntahan. So gusto kong, hindi naman ako sobrang nag-expect sa kanya. Kaya lang, naiintindihan niya ako. Ayan sinasabi ko na yung totoong dahilan. Doon nag-umpisa. Pero naduktungan dahil lumabas sa mga pahayagan. Siyempre, ang feeling ng tao, gusto ko nang makipag-break. Yun talaga, feeling niya, kaya pala ganitong sagot mo, kaya pala ganyan-ganyan. Akala niya, ibe-break ko na. Kasi ngayon sa Showbiz Center last week, tapos si June Lalin asked me about Mark Bautista. Sabi ko, sumagot naman ako. Tapos, hindi niya kinaya dahil bakit kailangan sabihin ko na agad? Parang gano'n ang nangyari. So, kanina nanggaling yung move? Kung ini-expect niyang ibe-break mo na siya ba yung unang nag-suggest na siguro dapat wag na nating ituloy? Hindi niya po ako kinausap ng ilang araw. Hindi nga, dapat nga nung 13th anniversary namin, 1 year na. Hindi ka daw niya binate? Hindi niya ako binati. Hindi niya sinasagot ang tawag. Ayaw niya makipagkita, ayaw niya makipag-usap. Kaya po ako nanahimik kasi gusto ko, bago po ako magsalita, gusto ko nag-usap na muna kami. Para sa amin munang dalawa, di ba? Hindi yung kanya-kanya kaming balitaktakan sa TV. So, wala na. Ano ngayon ang gusto mong gawin, Peachy? Ano sana ang gusto mong ipahiwatig sa kanya? He might be watching. Kung ayaw niyang tanggapin ang iyong mga tawag, maybe talk to him right now. Mahirap kasing sabihin sa kanya di ba, on TV. So, The problem is he refuses to pick up your calls. Yeah, but we had a talk naman nung isang araw. So, nag-usap naman kami. And napag-usapan naman namin na kung meron tayong dapat ayusin, sa ating dalawa na lang muna. Kasi ang pinaka-importante, yung meron tayong respetuhan sa isa't isa. But yung love naman, hindi naman kukwestiyonin yun kasi hindi naman po ako magbo-boyfriend. Hindi kami tatagal ng ilang buwan kung wala naman akong pagmamahal sa kanya. Siyempre, mahal ko yung tao, di ba? Hindi naman pinaglaban ko yun eh. Peachy, may pag-asa pa ba tong relationship na to? What needs to be done para mas convince mo yung sarili mo na pwede pa tong may pag-asa pa to, pwede pa tong ayusin. Oo naman. Bakit naman hindi, di ba? Ang importante, okay kami na nag-uusap. Does he need to promise you anything? Siguro, kung magbabalikan man kayo? Yes, but I think it's just between the two of us na lang muna. Kasi masyado pa akong nasashock. Kasi nagsalita na rin siya di ba? In fact, he was crying. Yun na nga. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko talaga. Kasi hindi ko alam kung anong sinabi niya. Ayoko namang mawala sa amin yung respetuhan, magsagutan kami dito sa TV. Di ba? Gusto ko syempre
kung ano man yung problema namin, kung gustong ayusin at aayusin. At I think naman like any other relationships, maayos naman at lahat di ba? Pero ayoko talaga ng sa TV. But we thank you anyway, Peachy, for Thank coming you so over this much. afternoon. And it's a rare moment na makita po si Miss Rufa May Quinto na hindi maingay at hindi palatawa. So siguro naman na-prove na natin sa mga ever since hindi naniniwalang kayo ni Eric na meron talagang namagitang pag-ibig sa inyong dalawa. Meron talaga, definitely. And kaya nga ako hirap na hirap kasi kailangan ko maging strong ngayon eh. 'Di ba? Para sa amin, para sa kanya. Kasi alam ko naman na bugbog naman siya magmula noon eh. So, alam mo yun, parang hindi ko naman hahayaan naman this time kahit kasi holdang magkatuluyan o hindi kami. I will not allow naman na mabugbog pa siya. We appreciate your time. Thank you. Peachy. And palakpakan po natin si Miss Rufa May Quinto. Thank you. Thank you. Kahit mahirap sa'yo, thanks for coming over sa Showbiz Central. Thank you so Ganda-ganda mo pa rin kahit nagluluksa ka. Magbabalik pa po ang Showbiz Central. Diyan lang po tayo. Maingay na naman pinag-uusapan ngayon ng grupong Sex Bomb. Rochelle goes solo, Jopay becomes leader, at naharap sila pareho sa bagong kontrobersya. Mukhang tuloy-tuloy na nga ang pagiging solo artist ni Rochelle Pangilinan. Ngayong na-launch na sa wakas ang inaabangang solo album niya. Ang tanong, si Jopay Pagya na nga ba ang magmamana ng kontrobersyal na pagiging leader ng Sex Bomb? Kaya naman kayang pamunuan ni Jopay ang grupo gaya ng nagawa ni Rochelle. Kahit may mga negatibong issue na ngayon lumalabas tungkol sa kanya. Mag-on nga kami, Tito Joey. Wala namang masama doon, di ba? Matapos Palapakan na yan, po di ba? natin, mga kaibigan. Matapos raw kasi ng pag-amin na ito ng dalawa tungkol sa totoong namamagitan sa kanila, tila nabawasan na raw ang mga offer na shows kay Jopay. Kaya naman may mga nagdududa kung tama ba ang desisyon ni Rochelle ng pagpili kay Jopay, gayong maaaring madamay ang buong grupo sa mga negatibong lumalabas dito. Mga isyong sabay na sasagutin ni Rochelle at Jopay live on Showbiz Central. Sama na po natin mga kapuso, Sex Bomb Rochelle and Sex Bomb Jopay. Yay! Alright, prangkahan na girls, magandang hapon sa inyo. Jopay, totoo ba na naapektuhan ang pag-amin nyo ng relasyon nyo ni Joshua ang iyong career? Nabawasan ka nga ba talaga ng mga racket, ng mga offers? Hindi po. Hindi po naapektan yung trabaho ko. Kasi po, ngayon po, meron po akong talk-talk, may mga guessing po ako sa labas. Ganun pa rin naman po. Wala pa rin pong pinagbago. Siguro ang sinasabi siguro ng mga showbiz insiders, di ba noon nagkaroon ka ng show, nagkaroon ka ng drama show na hiwalay sa grupo na Sex Bomb, tapos bakit ngayon puro ang mga appearances mo ay kasama na ang Sex Bomb? Siguro yun yung simula, na-connect nila na simula nung naging boyfriend mo si Joshua. So, depensahan mo ang relasyon ninyo. Hindi naman po. Bali, ngayon, yun nga po sinabi ko, hanggang ngayon naman po may mga shows pa rin po ako. Kahit naman po nung hindi pa kami umaamin, meron pa rin po. Wala, yun nga yung lagi ko sinasabi, wala pa rin pong pinagbago. Kumbaga, wag nang idama yung relasyon namin ni Joshua. Actually, nakita ko na kayo together, and you look good together, at mukhang mahal na mahal nyo naman ang isa't isa. Ang talagang gusto ko lang talagang malaman, bakit late na kayo umamin? Actually, talagang dapat hindi naman talaga kami aamin. Okay. Yun nga. Kasi di ba, ang gulo ng showbiz. Nagkabukingan na. Oo, nagkabukingan na. Marami na nakaalam. Oo, tsaka yun nga, sabi nga, aminin nyo na. Like nga sabi nga ni Tito Joey nung interview kami, umamin na, tapos na, wala na intriga, di ba? Huwag nang bigyan pa ng intriga pa, di ba? Parang Alright, ganun. at least klaro yan. Rochelle, eto na ngayon ang mga issues na naglalabasan kasi controversial yung pagiging nakokonek ng mga taong bayan, Rochelle, na yung nagkaroon ka ng solo album na aalis ka na daw sa Sex Bomb at sinasabi nga si Jopay na ang papalit na leader ng grupo. So ano ba talaga ang totoo, Rochelle? Sinabi ko naman po talaga yun. Kung papipiliin ako sa Sex Bomb, syempre Jopay. Okay. Siya rin ang Bakit? sinisiguro Alis mabuti yung klaro. Kasi alam ko, lahat ng Sex Bomb, you're all famous, lahat kayo may kanya-kanyang fans. Baka yung mag-react yung fans ng ibang bakit si Jopay? Kasi tingin ko naman kaya niya eh. In fairness, hindi lang naman po din siya, tutulungan din siya ng iba.
tulungan naman po talaga sa grupo namin kahit na hanggang ngayon, tulungan pa rin kami kahit sa step. Nandiyan si Ira, nandiyan si Mia. So, tulungan po kami. Hindi lang ako lang mag-isa porque ako lang... ganun lang po. O, at least klaro yun, para walang samaan ng loob sa grupo nyo. If ever nga na... Yun na pala, aalis ka na ba talaga sa sex bomb ngayong meron ng rockaholic? Hindi naman. Hindi naman, ganun pa rin po eh. Ganun Okay, pa meron rin. ka lang solong Kasi, album. in fairness, nilinaw ko po to kay Ate Joy na ano ba talaga, magsosolo ba ako? Ano bang gagawin mo sa akin? Sabi niya, ano ka ba? Ganun pa rin. Parang Beyonce and Destiny Child na pag si Beyonce, solo siya. Ikaw, pag si Rochelle, solo ka. Rochelle ka. Pag nandyan ka sa grupo mo, sex bomb ka. So makikita pa rin si Rochelle kasama ang sex Opo, bomb. tsaka ayokong umalis Ayun ang kasi. malinaw. Masakit Okay. eh. So hindi ka pa pala magiging leader, siya pa rin Hindi, pala. bakit naman hindi? Alright. Okay, promote mo na yung album. Opo, Rockaholic. inimbitahan ko po kayong bumili ng aking album, ang aking solo album, entitled Rockaholic. Yan, ang dami niyan. Social. At ang sexy mo sa mga pictorials. Hoy, makita mo yung poster. Bilis. Alright, Ay, it's available ayan po. na yan sa Sa market. lahat po ng market, nakalabas na po ito. Nationwide, 235 lang po. Career single ko po dito ang aking baile. Kasama ko po dyan si Glock 9, Michael B, Yvette ng Sex Bomb, si Jovel. Composers ko po nito si Jonathan Ong, Mark Guevara, Tito Ronnie, and Tita Gigi Corderas, at si Glock 9. Kasama ko po dyan. May barter po ako sa June 22 Library Malate. Marami po ako mall tours. Okay lang. O yun sa Clowns balita ko, mag-show ka na ulit. Oy, nag-show na po. Wow, congratulations. Ako siya Nag-show nasa na at Clowns mag-show Araneta. pa ulit. Oo. Puno po yung tao. Opo, at pwede po ba ako mag-plug ng aking mall tour? Go. Please! June 24, Robinsons Metro East. July 1, Robinsons Dasmariñas. July 8, Robinsons Novaliches. July 15, Robinsons Santa Rosa. July 22, Robinsons Lipa. July 29, Robinsons Manila. August 5, Robinsons Star Mills, Pampanga. August 12, Robinsons Imus. August 19, Robinsons Angeles. August 26, Robinsons Iloilo. At mamaya pong gabi. Nasaan mamaya ka? po. Tok, 1 milyon pasok. Abangan nyo yan. Napakaganda ng shows na yan. And Opo. congratulations ang taas-taas ng rating ninyo. Thank you po, thank Hindi you po. minala si Jopay nung simula naging boyfriend na si Joshua at hindi aalis si Rochelle sa sex bomb at siya pa rin ang leader. Nagkaroon lang siya ng solo album. Marami pa kayong dapat tutukan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Paano kung magising ka sa iyong pagtulog dahil sa mga kaluskos na hindi mo maipaliwanag? One time, middle of the night, nagising ako. May misa sa radyo, bukas yung radyo. Wala naman nagbubukas ng radyo. At paano kung idinilat mo ang iyong mga mata at ito ang tumambad sa iyo? 2-year-old boy, nakakamisetang puti. Nakaganyan siya eh, nakaupo sa unan. Ito ang ilan lamang sa kahindik-hindik na karanasan ng isang aktres na sinusundan daw ng mga kaluluwa. At nakunan pa ng Showbiz Central ang misteryosong imahe na ito na katabi niya. Ito ba ang patunay na umaaligid sa kanya ang mga spirito para humingi ng tulong? Tutukan mo ang kwentong yan, exclusive! Nakakita ka na ba ng mga ligaw na kaluluwa? Si Rita Avila maraming beses na. Nakakahalubilo niya pa raw ang mga ito. At present, binabantayan daw siya ng isang grupo ng mga nagbabagabag na espiritu. To date, 4 na beses na raw nagpalipat-lipat ng tirahan ng aktres pero palagi raw nakabuntot sa kanya ang mga nasabing kaluluwa. Bago to mabuntis ako, natutulog ako tapos naramdaman ko na may tumatalon sa kama ko. Di dumilat ako to check kung totoong gumagalaw. Kita ko talaga yung unan ko gumaganyan. Tapos maya-maya may bumahing sa likod ko. Wala na, yung kumapal na yung likod ko, yung parang tumayo yung balahibo mo. Sabi ko, shucks, sabi ko, minumulto ako. Maya-maya, may parang 2-year-old boy, nakakamisetang puti. Nakaganyan siya eh, nakaupo sa unan. Tapos inaabot niya yung kamay ko. Yung parang batang, yung gustong, iba yung gusto isubo yung... Bukod sa ghost encounters, minsan din daw siyang muntik masaniban ng mga bayolenteng espiritu. There's a force, you just feel na basta may gumaganon. Minsan nga alam ko 3 pa sila eh. Tapos yung parang kang naninigas na, parang kailangan may maigalaw kang kahit finger para bumalik ka sa ulirat. I pray hard.
hanggang sa mawawala. Of the blues, tinanong niya, ano past life ko? Pagtingin ko kay, usually mga tao ang lumalabas dito, pero bakit ka naging elemento? And then among my past lives, elf daw ako. Isang psychic analysis ang ginawa ng Showbiz Central para tuklasin ang misteryo sa likod ng kababalaghang nararanasan ni Rita. I noticed you have a knocked today, Maro. Una lang kita. Okay. Ito ang nakakahindik na imaheng tumambad sa aktres. Isang muka na pag-aari ng isa raw sa mga kaluluwang nakabantay sa kanya. Sa pamamagitan ng tarot card reading, inalam ng aming psychic kung bakit minumulto si Rita. First card that came out is like a person on the tomb. And swords to, usually, yung mga na mo, are people who has a lot of unresolved issues. Some, they feel they're so makasalanan, they don't like to go to the light. Naniniwala ako na there are spirits na lumalapit sa'yo para tulungan mo sila. So, in their own way, they try to reach out para magawa mo yung gusto nila for them. Dahil sa kanyang supernatural ability, itinutuon ngayon ni Rita ang kanyang atensyon sa pagtulong sa mga espiritong nagpaparamdam sa kanya. Time, middle of the night, nagising ako, may misa sa radyo, bukas yung radyo. Eh wala naman nagbubukas ng radyo. Ang ibig sabihin, gusto niya ng misa. Gusto niya ipagdasal ko siya. Nagpamasa ko sa kanya sa Santa Clara. Just recently, isang special someone from the afterlife ang sumubok ding magparamdam kay Rita, ang kanyang yumaong anak na si Yesu. Alex kasi, nung pagkalibing nung baby ko, naramdaman ko siya nakahiga dito. Tapos nung aabutin ko ng ganyan, nawala na siya. This is basically the process of, I would say, the emotional process of Yesu. First, there was a feeling of loss. Idea, acceptance is good. He's more in control now of what's taking place right now. Nasa chariot stage siya, so that means things are working out well. He might get reincarnated. Believe they're just everywhere eh. At hindi naman lahat sila nakakatakot or dapat katakutan. Parang natutunan ko na pwede ka lang gawing instrument nila. At importante na laging nating ipagdarasal ang mga kaluluwa, lalo na yung nasa purgatory. They really need help. Showbiz.